Lumabas si Arum sa kanyang pinagtatiguan kaya takang nabanggit na lang ni Mami ang pangalan ni Shira. Nagtataka din naman ang ating bida kung bakit naruroon si Mami, saka napaisip kung narinig ba nito ang kanilang mga pag-uusap ni Tera at Maya. Napansin din niya ang natamong pinsala ng general na hindi niya alam kung saan nagmula. Matapos yun nagkaroon siya ng magandang plano nang makitang patapos na ang pulang halimaw sa pagkain. Nasa isip ni Arum na hahayaan niyang maglaban ang dalawa habang siya ay magtatago. Aantay lang siya ng tamang oras, saka naman sasamantalahin ang pagkakataon na sumugod at matalo ang halimaw. Ang hindi alam ni Arum ay iisa lang ang binabalak nila ni Mami. Plano nitong akitin ang ating bida nang sa ganun ay ito ang makipaglaban sa halimaw hanggang sa siya ang makatakas. Ngunit ang paghakabang na ginawa ni Mami ang nakapukas ng atensyon ng halimaw. Kasabay ng pag-itinggal ang paglingon nito sa kanila at doon na pagkanto nilang walang bisa ang kanilang naiisip na plano. Umaatungal na tumakbo papasugod ang halimaw at dahil iniisip ni Mami, na lahat ng lalaki ay nababaliw sa kanyang kagandahan nag-iinarte siyang humingi ng tulong ating bida. Ngunit ng mga oras na yun ay malayo na ang narating ni Arum na kumari pa ng takbo, kaya't dali-daling sumunod ang alagang ahas ni Mami upang mahabol siya. Habang nakapulupot sa katawan ni Arum ang ahas ay siya ng pagtalon ni Mami papasunod. Samampo pa ito sa kanyang likuran sa kasinabing dapat na magpakabayani si Shira para sa kanya tanda ng pagkalalaki. Bahagya namang namula ang pisngi ni Arum ngunit pilit niyang pinapaalis ang babae, dahil ani ay mag-aalit ang asawa niyang si Maya kapag nakita sila ng ganoon. Pangungot siyang saad naman ng mapang-akit na demon na pagtatawanan ng mundo ang God of Death, dahil kontrolado ito at takot sa kanyang asawa. Walang tigil sa pagtakbo ang ating bida habang hindi pa din umaalis ang haliparot na demon, hindi naman nila inaasahan na ang halimaw na humahabol sa kanila ay isang fire attribute beast. Nang bumuga ito ng apoy agad na tumalon si Mami Mila sa likuran paampa sa batok ni Arum, upang maiwasa ang apoy na tumamang lahat sa likuran ng ating bida. Napaluha sa sakit ang ating bida samantalang ayaw paring umalis sa kondongan niya ang maharot na demon. Ginawa niyang pananggalang ang katawan ng ating bida, sa ganun ay hindi siya makatanggap ng pinsala mula sa apoy. Matapos ilang sunod na tamaan puwersahang itinulak ni Arum ang babae, kaya't malakas itong lumaglag at sumubsob sa lupa. Galit na tinawag ni Arum na duwag ang babae dahil sa ginawa nito sa kanya. Wala namang ginawa si Mami kundi magpakyut sa kasinabing pareho lang sila ng ating bida, dahil alam niyang nais din siyang gamitin ni Arum bilang pain kanina upang makatakas. Nang makatayo ang babae ay muli itong yamakap sa ating bida, kaya't walang nagawa si Arum kundi bitbitin ito dahil nararamdaman niyang paparating na ulit ang halimaw. Nagdudumaling tumakbo ang ating bida habang hawak ang babae sa baywang, ngunit natigilan sila nang marating ang hangganan ng bangin. Nasa ibaba ng banging ito ang isang uri ng matinding lason, na may kakayahang tunawin ang laman ng sino mang mahulog doon. Tarantang nag-isip ang dalawa kung ano ang gagawin dahil hindi nila mapipigilan ang pagsubo ng halimaw. Alam ni Arum na kung mahuhulog siya sa kumukulong lason ay hindi niya magagawang mabuhay, ngunit paniguradong malalaman ni Mami ang kanyang lihim kapag hinarap niya ang demonic beast. Inisip pa ng ating bida na ito talaga ang gusto ng babae, ang malaman kung siya ba ang totoong Shira. Dahil naipit na sa sitwasyon walang nagawa ni Arum kundi ang patakbong tumalon sa bangin, ganun din ang dambuhalang pulang beast na hindi tumigil sa paghabol sa kanila. Napamura naman si Mami saka pilit na iniaali ang kamay ni Arum sa kanya, pasigaw niya pang saad na wag siyang idamay ni Shira sa pagtalon ng ating bida ang pagkakakpit sa babae at nakangising sinabi na imposible nang makatakas ito ngayon. Agad ibinaon ni Arum ang matalim niyang espada sa pader upang mapigilan ang kanilang pagbagsak. Lumikha pa ito ng mahabang marka hanggang sa tuluyang silang tumigil habang nakabitim sa ere. Kitang-kita ng dalawa ang pagbagsak ng pulang halimaw sa kumukuling lason, at kung paano natunaw ng ganoon kabilas ang buong laman nito at walang natira kundi buto. Mas lalong napagtanto ng ating bida na tama ang mga sinabi ni Mayang maging ang mga demon, ay hindi magagawag makaligtas sakaling mahulog sa banging iyon. Sa kalahitnaan ng pag-iisip bagaman hirap sa pagkakabitin naramdaman ni Arum ang malamig na Senador Saiyan sa kanyang paa. At doon sabay nilang napagtanto ni Mami na nakaihi na pala ito sa kanyang salwal. Nahihiyang napayuko ang babae dahil aniyay, nun lang siya napahiya ng gaon sa harap ng isang lalaki. Dahil sa magkahalong hiya at inis inutusan ni Mami ang ahas na kagatin si Shira,
kaya't napasigaw na lang ang ating bida ng targetin ng agos ang kanyang makaahon ng ligtas mula sa bangin, ngunit galit na sinikla ni Arum ang babae, dahil sa ginawa nito sa kanya sa kabila ng pagliligtas niya rito. Nakangiting saad naman ni Mami na kahit kailangan hindi nakakaramdam ng utang na loob ang isang demon, pagbentang pa niya na si Arum ang nagsayang ng pagkakataon dahil dapat na tungkas na ito kanina pa lang. Pagkasabi niyo agad niyang inibabawan si Arum at sinabing huwag nang magpigil ang ating bida. Para kay Arum ay hindi maganda ang kasalukuyan nilang posisyon, tanong pa niya sa isip kung bakit gustong-gusto ng mga demones ang umiibabaw. Ang demones ay walang laban sa mga lalaking demon kumpara sa lakas, ngunit may kakayahan silang higupin ang kapangyarihan ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng iisang taktika. Naisip ni Arum na ito din ang pwedeng mangyari sa kanya, kaya't pilit niyang iabot ang kanyang espada dahil hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang magical power na pinaghirapan niya. Ngunit pagbabanta ni Mami na kapag nagpatuloy ang ating bida sa pagpupumiglas, agad nakakalat ang lasong ngayon ay nasa katawan na niya at magiging dahilan ng kanyang pagsabog. Mapang-akit pang sinusuri ng tingin ng babae ang bawat parte ng katawan ng ating bida, sa kapuwersahang winasak ang damit nito at tuluyang tumambad sa kanya ang abs ni Shira. Natigilan naman ang babae nang makita ang mga marka ng sugat sa katawan ng ating bida, mula sa mababang uri ng halimaw na nakalaban niya. Inakala ni Arum na mabubunyag na ang kanilang lihim, ngunit ang nasa isip naman ni Mami ay ang prinsesa ang may kagagawan ng lahat ng sugat na ito. Saad pa niya na mukhang misteryoso si Maya kaya't hindi halata na mahilig din itong maglaro gaya niya. Para kay Mami ang katawang nasa harap niya ay labis na nakakaakit, kaya't agad siyang tumungo upang simulang higupin ang kapangyarihan ng God of Death. Bigla namang may latigong humila sa babae upang alisin ito sa ibabaw ni Arum, kaya't napatalon si Mami papalayo kasabay naman ng pagdating ni Maya. Seryosong tanong niya kung ano ang ginagawa ng dalawa. Asap naman ni Terra na habang abala sila ng prinsesa, hindi maiwasang makipagkita ni Shira sa iba. Nananatiling nakahiga naman si Arum sa lupa at nagpaliwanag na nilason siya ni Mami. Ngunit hindi niya napaniwala si Terra dahil anito na masyado pa siyang malakas para sabihin siya ay nalason. Agad na utos ni Maya na bilasan na ng ating bida ang pagkilos at tumayo sa pagkakahiga. Paliwanag naman ni Arum na binalaan siya ng demones na kung gagalaw siya, ay agad siyang sisubog at magkakapira-pirasan. Dahil doon galit na hinayla ni Terra ang kanyang buhok at pilit siyang itinayo, pasinghal pa nitong saad na wala namang ganoong klase ng lason. Nang makatayo at mapagtanto na walang nangyaring masama sa kanya, galit sinagawa ni Arum si Mami dahil sa ginawa nitong panlilinlang sa kanya. Nagpapakyut na saad naman ng babaeng hindi niya inaasahan na ganoon kasimple ang linangin ng God of Death. Hindi naman maintindihan ni Arum ang utak ng babae dahil kanina lang ay gusto siya nitong patayin, ngunit ngayon ay gusto nang makipaglandian sa kanya. Sinabi pa ni Mami na papatakasin niya muna si Shira ngayong araw, ngunit sa susunod ay sisiguraduhin niyang mag-enjoy sila, sabay hawak sa malaking katawan ng ating bida. Inilapit pa ng babae ang kanyang mukha saka pinulupot ang kamay sa leeg ni Arum, saad pa nga na kapag humindi ang isang lalaki nangangahulugang oo ang sagot nito, sabay halik sa pisngi ni Arum. Bahagyang namula ang mukha ng maharot nating bida habang madilim naman ang tingin sa kanya ng dalawang babae. Aalis na sana si Mami nang pigilan ito ni Maya, at sabihing teritoryo niya ang bundok kaya't walang karapatan si Mami na magpoli-uli doon kailan niya man gustuhin. Napatikip naman ng mukha ang babae sa kanang osar na sinabing, hindi niya inaasahang selusa pala ang prinsesa. Ngunit paliwanag niya na hindi lang siya ang nag-iisang pumunta doon, dahil nang nasa gitna siya ng kaabalahan sa paghigop ng kapangyarihan ng ibang mga demon, nakita niya ang brodong pagmamay-ari ni Mara na natutulog sa gitna ng gubat. Nang mas lapitan niya ito nakita niya si Maran at Mari na nag-uusap tungkol kay Shira. Galit na nagtatanong ang mga ito kung paanong agad nakabalik si Shira. Ayon kay Mari huli na din nang malaman niya dahil ang mga pinadala niyang Eye of Mandala, ay natagpuan niyang wasak na kaya't maaaring nalaman ng mga ito ang pagmamamanman. Hindi makapaniwala si Mami na nagsasabwatan ang dalawa para mapabagsak si Shira. Ayon pa sa dalawa hindi nila kailangang magmadali na hayaan si Mayang dumalo sa conference, dahil mahaba pa naman ang oras upang mapigilan nila ito. Seryoso pang saad ni Mari na kapag umayon ang lahat sa kanyang plano, magagawa niyang alisin ang pinakamahigpit niyang katunggali.
Nang tanungin ni Maran kung ano ang pagkakataon na sinasabi nito, agad lumapit si Mari at ibinulong ang ibang mga detalye ng plano. Pilit na inilapit pa ni Mami ang tainga upang marinig ang bulungan ng dalawa, dahilan upang di niya maramdaman ang paglapit ng isang mababang uri ng halimaw. Agad itong bumangga sa kanyang binti kaya't mahinang napamura ang babae, dahil doon naramdaman ni Maran at Mari na merong lihim na nakikinig sa kanilang usapan.